merong isang bagong proyekto, ang Eagle Chain, na may napakalaking claim. Sila raw ang kauna-unang blockchain sa kasaysayan na ilunsad hindi gamit ang isang coin, kundi gamit ang pagkakakilanlan ng tao. Sabi nila, isa itong revolusyon na babago sa buong industriya. So ito yung pinaka-central na tanong, di ba? Posible nga ba na ang isang teknolohiya na palagi nating inuugnay sa pera, sa presyo, sa trading, ay pwede palang maging para sa isang bagay na mas malalim? Para sa atin, para sa mga tao? Okay, para mas maintindihan natin kung gaano kalaki itong sinasabi nilang revolusyon, kailangan muna nating balikan kung ano ba yung nakasanayan sa mundo ng blockchain sa nakalipas na 15 taon. Isipin nyo, 15 taon na ang nakalipas mula nung lumabas ang Bitcoin. Pero sa loob ng lahat ng panahong yun, halos lahat ng proyektong sumunod, parang iisa lang ang playbook, iisa lang ang formula na sinusunod, paulit-ulit lang. At ito yung formula na yon. Pamilyar na siguro kayo dito. Una, maglalabas sila ng coin o token. Tapos, gagawa sila ng ingay, ng hype, para tumaas ang presyo. Ang buong laro ay umiikot lang sa espekulasyon. At ano yung naging resulta ng ganitong sistema? Well, nakagawa nga sila ng mga merkado. Pero ang problema, hanggang doon na lang. Bigong makabuo ng mga tunay na sibilisasyon o mga digital na komunidad na may totoong halaga. Dito na ngayon nag-iibang lahat. Dito pumapasok ang Eagle Chain para sirain daw itong 15 taong kalakaran. Ang claim nila, ginawa nila yung isang bagay na hindi nagawa o naisip gawin ng lahat ng nauna sa kanila. Isang simple pero napaka-radical na pagbabago. At ito yun. Ito ang pinakasentro ng lahat. Hindi sila nag-launch ng coin. Ang inilunsad nila ay Gold ID, pagkakakilanlan ng tao. Sinasabi nilang ang blockchain na ito ay para sa mga tao muna bago ang pera. Tingnan nyo kung gaano kalaki yung shift sa pananaw. Dati, ang usapan, laging pera. Ngayon, pagkakakilanlan na. Dati, ang habol ay presyo. Ngayon, populasyon. At mula sa paggawa lang ng merkado, ang goal na ay bumuo ng isang buong sibilisasyon. Okay, so ano ba talaga itong Gold ID na to? Bakit daw ito sobrang powerful? Halika, himayin natin. Kasi yung Gold ID, hindi lang pala siya basta username. May 5 pala itong major functions na magkakakonekta. Tara, silipin natin isa-isa. So isipin nyo, ganito yung flow. Nagsisimula sa pagiging tunay mong identity na kontrolado mo. Dahil doon, nagkakaroon siya ng value. Nagiging isang digital asset. Tapos, nag-e-evolve siya at nagiging parang buhay na NFT at credit score mo pa. At lahat yan ang passport mo para makapasok sa buong Point Gold ecosystem. Galing no? Lahat nakakabit sa'yo. Pero teka, paano naman naging bansa o sibilisasyon ang isang ID lang? Dito napapasok yung pinakagranding vision nila. At hindi na natin kailangang maghintay ng matagal para makita yung pruweba kasi may countdown sila. 15 araw na lang daw at ilalabas na nila sa publiko ang lahat sa goldscan.gold, yung sarili nilang blockchain explorer. At ito talaga yung game changer. For the first time, sabi nila, sa buong kasaysayan ng cryptocurrency, ang makikita mo sa isang explorer ay hindi na lang yung mga nakakalitong address. Makikita mo na raw mismo ang mga pangalan ng tao, ang kanilang yaman, ang kanilang kasaysayan, parang salamin ng isang totoong digital na komunidad. So, syempre ang tanong ngayon, kung ganito pala to kalupit, bakit hindi ito ginawa ng Ethereum o ng Solana? Bakit ngayon lang? Ang prangkang sagot daw, kasi hindi nila kaya. Plain and simple. Ethereum, hindi kaya. Solana, hindi rin. Kahit pa Bitcoin o BNB, hindi raw talaga kaya ng teknolohiya nila. At bakit hindi nila kaya? Kasi kulang sila ng isang napaka-importanteng piyesa, yung tinatawag na identity layer. Ito raw yung secret sauce ng Eagle Chain. Ito yung pundasyon na nagbibigay daan para itayo ang isang buong sistema na nakasentro sa tao, hindi sa transaksyon. Ito siguro yung pinakamalinaw na paraang para ipaliwanag yung pagkakaiba nila. Pag nag-launch ka ng coin, parang naglabas ka lang ng isang produkto para ibenta. Pero pag nag-launch ka ng Gold ID, ang inilulunsad mo ay isang buong populasyon.
Kaya tingnan nyo yung buong pagbabago. Hindi na lang siya basta isang proyekto, isa na siyang sibilisasyon. Ang sentro, hindi na token, kundi pagkakakilanlan. At tayo, hindi na lang tayo basta users, tayo na ay mga mamamayan. Parang nagtatayo sila ng isang digital na bansa, di ba? Kaya ang tanong na iniiwan sa atin ng lahat ng ito ay, nagsimula na ba talaga? Kung totoo to, baka nasasaksihan na natin ngayon mismo yung simula ng isang bagong klase ng internet. Isang internet na binuo ng mga tao para sa mga tao. Nagsimula na ba ang tinatawag nilang Internet of Gold?